Good morning, church. Good morning po. Welcome to Life Novaliches and Every Nation Church. And let's greet one another ng good morning, Merry Christmas. Good morning. Masyado po ba maaga? Yung 9 a.m.? Ayan, so, yan, can we hear? Yan, good morning naman sa mga katabi natin. Yan, and we're encouraging everyone na yan to gather siguro or to fill yung mga seats natin dito sa may bandang unahan so that pag may mga dumating pa mamaya, then they can fill yung mga seats natin sa bandang taas. And excited po ba tayo na mag-worship kay God this morning? So, combined no, yung 9 and 11 a.m. service po natin. Yan, ang congregation natin, we'll be having one service lang today, 9 a.m. And so, right now, we invite everyone to stand as we worship God together. And let us read. Yan. Okay lang ba, church? Basahin natin ang sabay-sabay yung word from Psalm 113 verses 2 to 3. Let's go. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun to its setting, the name of the Lord is to be praised. Sa Tagalog, ang kanyang pangalan ay papupurihan, magmula ngayo't magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ni Yahweh dapat papurihan. And you know, church, alam ko, bawat sa atin dito, iba-iba yung mga pinanggalingan natin today. Yung iba, mayroon pang talaga, hangover sa holiday natin, sa naging Christmas celebration natin together with our families. Ayan. Meron sa atin siguro pagod pa. Yan. Mabigat yung, mabigat yung dalahin natin kasi maraming matadala and everything, diba? Whether that's physically or figuratively for every one of us. Pero pinapaalala sa atin ng salita ng Diyos na siya ay worthy. No? Worthy yung Panginoon natin ng papuri sa lahat ng oras. Hindi lang kapag okay yung lahat. Diba? Now we're declaring that God is still faithful and He is still in control. And itong psalm na to, nire-remind tayo of something powerful. That God's name is worthy to be praised. Hindi lang pag feel lang natin, pag gusto lang natin, pag okay lang tayo. But He is worthy to be praised because of who He is. And that is from season to season, from this moment, and forevermore. And maaring sa atin, no, we might be thinking na, Lord, wala akong masyadong strength today. Medyo inaantok pa ako. But God says, that's okay. Just come. And you might be thinking, Lord, marami pa akong iniisip. Meron pa akong mga prayers na hindi pa nasasagot. But God says, bring it to me. And that is because when we bless His name, sabi dyan sa word, when we bless His name, we are declaring that He is still God and He is still faithful. So church, why don't we do this? Let's do this together for a moment. Okay lang ba? Ayan. Can we take this time? Siguro kahit konting lang muna yung gitara natin. Hinaan lang natin. But can we take this time to just quietly whisper to God? Ano yung one reason that you can bless the name of God today? What is that one reason that you can bless the name of God today? Can be simple, can be personal. You may say, Lord, I bless your name because you are faithful. I bless your name because you carried me through. Or I bless your name because, Lord, you love us so much. Can we take that time to just whisper? I know there's so many reasons to bless the name of the Lord, but can we give one reason to God? Let's use our mouth. Let's use our lips to bless the name of God.
hope we take the time to bless the name of our God. Church, why don't we lift our hands today as we prepare our hearts to worship God? Lord, we bless your name from this time forth and forevermore. Salamat, Panginoon, dahil tapat ka, hindi ka nagbabago. Sa pagsikat ng araw, sa paglubog nito, magbago man yung panahon, Panginoon, ikaw, God, hindi ka nagbabago. Maraming salamat kasi sa buong taon na to, Panginoon, you have carried us through. Maraming pinagdaanan yung bawat sa amin. Maraming challenges, maraming blessings, Lord. Iba-iba man yung seasons sa pinagdaanan ng bawat isa. One thing remains, God, that you are faithful and good to all of us, Panginoon. And so today, God, we lift our voices to you, we lift our hands to you, God, as a symbol, Lord, of our gratitude towards you, Panginoon. Yung pasasalamat namin sa iyo, Panginoon. Salamat, God, dahil mahal na mahal mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. And so today, God, we continue to bless your name because you deserve it, God. You are worthy of all praises, Panginoon. Maraming salamat, Lord. And today, God, we will sing songs to you, God, out of our hearts, out of our whole being, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. For you are our God. You are worthy to be praised. Your name is mighty. Your name is holy. Maraming salamat, Panginoon. All of this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord and let's worship God together. Come on, church. Let's worship our faithful God because He is worthy to be praised. We cry out, blessed be your name. Blessed be your name. Lord, you are worthy of all praise. You're worthy of all praise. We'll lift our hands and raise our voices. All the earth will hear rejoicing when your people say, blessed be your name, my God, you alone are truly great. Your words will never ever fail. Your plans won't deviate from the promises you made. And I will never be the same. Your blood has washed away the shame. You took away my pain. Your love will remain. Blessed be your name. We cry out, blessed be your name. Blessed be your name. Come on, sing it out. Lord, you are worthy of all praise. You're worthy of all praise. We'll lift our hands. Come on. Lift it up. We lift our hands and raise our voices. All the earth will hear rejoicing when your people say, blessed be your name, my God, you alone are truly great. Your words will never ever fail. Your plans won't deviate from the promises you made. And I will never be the same. Your blood has washed away the shame. You took away my pain, and your love will remain. Blessed be your name. Sing that God is worthy and He is a holy God. Come on, church. Let's give our praise to God.
Save me from the promises you made. And I will never be the same. Your blood has washed away the shame. You took away my pain, and your love will remain. Sing your love will remain. Your love will remain. Blessed be your name. Thank you, Lord God. Bless your name. For you are worthy, Lord. Tunay na ikaw ay tapat. Dakila, Lord, sa buhay namin. Maraming salamat, God. Sa lahat, Lord, ng kabutihan, Lord, na pinaranas mo, Lord, sa buhay namin. Lord, tatapusin namin yung taon na to, Lord, ng may kagalakan. Sapagkat nakita namin, Lord, ang mga gawa mo, Lord, sa buhay namin. Nakita namin, Lord, yung katapatan mo. Even, Lord, in the times na hindi kami tapat sa'yo, tapat ka pa rin sa amin. Maraming salamat, God. Pinupuri ka namin, Panginoon. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Uwitin natin, O Diyos. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin.
lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. Kaway mahal, dakila, aming sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain, dakilain ka sa buhay ko. Di bago-bago, di magbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag, magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Pinupuri ka namin, aming Ama. Pinupuri ka namin sa lugar na ito, Panginoon. Maraming salamat sa iyong nag-iisang anak na si Jesus. For He gave His life to us. Bearing the cross, the pain, the suffering, because of your love for us. And so with that, God, we worship you, Lord. We give all the adoration, God, in this place. We worship you, God. You deserve everything. From the very year, Lord, that 2025 started, you are with us. And so in this year will end, that you are still with us. And with that, Lord, we worship you. We give thanks to our faithful God. This we pray. This name we pray. Amen. There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame to read that His love won't be forever. The victory is won. From darkness to light, from death into life, His grace changes everything. From broken to whole, from broken to whole, stained to whiter than snow. His grace changes everything. His grace changes everything.
There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory's won. Sing, He has broken the chains. He has broken the chains. He has conquered the grave. His grace changes everything. And by the power of His blood, we are daughters and sons. His grace changes everything. His grace changes everything. There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. There's no sin too great. There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame that His love won't heal. Forever the victory's won. The victory's won. The victory's won. Let's declare. It is finished. It is finished. The victory is won. Let's declare that. It is finished. It is finished. The victory is won. Let's sing that together. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. I want to declare. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. The victory is won. There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross declared it is done. There's no shame
sin too great. There's no pain too deep. The cross declared it is done. And there's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. 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 Church, let's continue to bless the name of our God. Let's lift our hands to God this morning. Lord, we thank you for the victory has been won on the cross. Thank you, Jesus, for your life, for your sacrifice, for your death on the cross. And thank you, Jesus, because you did not remain there. You resurrected so that we can have hope in you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, because it is your grace that has carried us through, Lord, this year. Thank you, Jesus, for the battle that you have won on the cross that enables us, Lord, to live in victory. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw, God, yung nagdala sa amin mula sa kadiliman papunta sa liwanag mo, mula sa kamatayan papunta sa buhay mo, Panginoon, sa buhay na ibinigay mo sa amin. And Lord, today, God, the same grace we have received from you is the same grace that we will continue, Lord, to live out, Panginoon. We will continue to live by your grace, God. Maraming salamat, Panginoon. And dalangin namin, Lord, that as we move forward, as we welcome, Lord, yung susunod na araw at susunod na taon, Panginoon, it is our prayer, God, that we will continue to live under your grace. Maraming salamat, God. This we pray in the mighty name of Jesus, and everybody say, Amen and Amen. And church, right now, let's extend our hands to the kids na kasama natin ngayon dito as we send them off to Kids Church. Let's pray a prayer of blessing to them. Thank you, God, for your grace upon these little children. Salamat, God, for your love covers them all, Panginoon. We thank you, Lord, that they are growing, God, na natututunan ka nilang mahalin, natututunan nila kung sino ka, Panginoon. And dalangin namin, Lord, that may they fully and personally experience, encounter your love every single day of our lives. And Lord, we pray that as a church, God, we will continue to teach them your word. We pray for their parents, for their teachers, Panginoon, that they will patiently teach their the children, God, these children, Panginoon, na mamuhay ng according, God, sa will mo, sa purpose mo sa buhay nila, Panginoon. And Lord, dalangin ko, God, dalangin namin, Panginoon, that Lord, your faithfulness, your love, God, will continue to surround them all the days of their lives. Thank you, God, as we pray in Jesus' name. Amen and amen. Thank you for praying for our kids, and you may now send them off to Kids Church. Thank you for our teachers who are patiently teaching them the Word of God. And right now, church, as we enter the new year, no, ilang araw na lang, and we will welcome 2026. So we will take the time to slow down, seek God, and align ourselves with His will. So before we pray, let us take our seats for a moment and let us watch this video as our pastor, Steve Muriel, the founder of Every Nation, calls us together to fast and pray. Our Every Nation Global family around the world starts every year with a week of prayer, fasting, and consecration. And when I say that word consecration, I think about God's word to Joshua in Joshua chapter 3, verse 5. Consecrate yourself, for tomorrow the Lord will do wonders among you. We're believing that God will do that
among us. Now, our theme for our Global 2026 Prayer, Fasting, and Consecration Week is the mission of God. And our prayers all around the world will be focused on 3 big prayer asks that have to do with global mission. Psalm 2:8. Ask me and I'll give you the nations. We're going to ask God for nations. But the next step, when we ask God for nations, we need workers. Jesus said to ask the Lord of the harvest to send out workers into his harvest field. So we're going to ask for nations. We're asking for workers, short-term workers, lifelong workers. We want to see a mission force happen from our churches and communities all around the world. Then we're going to go to Luke 13 and ask for the Holy Spirit. And Jesus promised if we ask the Father for the Holy Spirit, he won't give us something else. We'll get a Holy Spirit. We'll get the Holy Spirit's gifts and presence and power, and that is essential for global mission. I'm looking forward to a week of prayer, fasting, and consecration with hundreds of thousands of every nation people all over the world, because remember, God has something great planned for tomorrow among us. So there, church, that's our theme Our for Every Nation prayer, Global Family Around. Fasting and Consecration Week that will start on January 5 to 9. So, church, let's join sa ating prayer of a week of prayer, fasting, and consecration sa January 5 to 9. And once again, our theme for this year is the mission. So, each year po na ginagawa natin to together with our Every Nation Global family to consecrate ourselves for the great things that God will accomplish in and through us. And meron tayong available na resources para matulungan tayo in our meaningful time of prayer and fasting. So, for our devotionals, it's available sa YouVersion app, but we also prepared printed devotional guides for you. So after po ng service natin, you may approach our discipleship booth to get your manual. So meron po tayong available na English and Filipino manuals. And you may also access Spotify playlist. Ayan. May this worship playlist inspire us to live a life of worship and missions. And also, we're inviting everyone to join us sa ating daily prayer meeting sa ating Life Nova Center sa along Quirino Highway. Ayan, so again, that's 5 p.m. from Monday to Friday na meron po tayong prayer meeting. And ito yung magiging prayer focus natin from day 1 to day 5. Day 1, we will pray for the nations. We will ask God of the nations. Day 2, we will pray for the Philippines. 3, we will pray for the church. Day 4, we will pray for the campus. And day 5, we will pray for personal breakthrough. So we hope to see you sa ating prayer meetings. Once again, 5 p.m. po yun sa ating Life Nova Center. Hindi po dito, sa ating center sa Quirino Highway. So you will post further details sa ating Facebook page about that. So with that, church, once again, we invite everyone to stand and let's find a prayer partner to pray for our upcoming prayer, fasting, and consecration week. May God open the hearts to hear from Him and believe for breakthroughs this year.
Let's wrap up our prayers. Lord, we lift up to you our upcoming prayer, fasting, and consecration week. Salamat, Lord, for this year. You have carried us through, Lord. That, Lord, you have called each and every one of us to deny ourselves, to take up our cross and follow you, Jesus. And Lord, as we welcome the new year, we pray, God, that each one of us, Lord, will continue to do the mission that you have called us to do. Lord, may we find, Lord, na yung story mo, Panginoon, of how you redeemed us, God. May we find it, Lord, na it is worth, Lord, na i-share sa iba, Panginoon. Lord, you have said in your word to ask of you, of the nations, God. And so, Lord, we pray, God, that as we continue, Lord, to do the mission you have called us to do, to preach your gospel, God, in the campuses, in the communities, and to reach the nations. Lord, we pray for your will to be done, for your purpose, God, to be revealed in every nation, Lord. Dalangin namin, Panginoon, that as a church, Lord, we will continue, Lord, to walk in your will, God. And Lord, we pray that we will see your story, God, unfolding in the lives of every one of us, Panginoon. That bawat isa sa amin, Lord, you have given us life, and that is a life of purpose, Panginoon. Maraming salamat, Lord, and we're excited, God, to be part of this mission, of your mission, God. This we pray in Jesus' name, and everybody saying, Amen and Amen. Thank you, church, for praying together, and right now we may take our seats as we prepare ourselves in our time of sacrificial giving. Good morning, everyone. So as we continue to worship God through sacrificial giving, let us all be encouraged from the verses from Psalm 37, verses 21 to 26. So it says there, "The wicked borrows but does not pay back, but the righteous is generous and gives. For those blessed by the Lord shall inherit the land, but those cursed by him shall be cut off. The steps of a man are established by the Lord, when he delights in his way. Though he fall, he shall not be cast headlong, for the Lord upholds his hand." Verse 25, "I have been young and now am old, yet I have not seen the righteous forsaken or his children begging for bread." Verse 26, "He is ever lending generously and his children become a blessing." So ang ganda po ng word na binasa natin, no? And bago po natin yan ipag-pray, tayo po ba, paano po natin i-celebrate yung Christmas? Lahat po ba may ham at fruit salad sa lamesa? Or yung graham? Yan. So, hindi man po siguro lahat tayo ay may magarbo or magandang mga handa sa lamesa natin. Ito pong word na ito ay ini-encourage lang tayo that there's an assurance from the Lord. So these verses are contrasting statements of by King David on how he observed na yung mga wicked or evildoers ay nagpo-prosper or umaangat sila sa kabila ng mga masamang ginagawa nila. But even if ganun man po, ayun nga yung sinasabi sa atin dun sa verse, no? That we are getting assurance from the Lord. Sabi dyan, di ba? Even if hindi po tayo lahat may magarbong handa sa mga celebrations natin, we can get assurance from the Lord. So let us not be envy or wag tayo mainggit sa anumang meron yung iba because our God is faithful. Amen po ba? Amen. And as we can see, no, ini-extend po ni Lord yung generosity and yung grace sa atin. And hindi lang sa atin, sinabi dun sa verse, even dun sa mga children natin. So, hindi lang po sa atin, even to the next generation. Sabi dun, di ba? He will, "Yet I have not seen the righteous forsaken or his children begging for bread." Di ba? What a promise from the Lord. Di ba? Napakaganda po na hindi lang sa atin yung blessing ni Lord, that even to our children and the next generations to come, binibless niya rin. Hindi niya hahayaan na magbeg ng bread. And He is ever lending generously and His children will become a blessing. Magiging biyaya pa nga.
sa mga susunod na henerasyon, di ba? So napakaganda po ng promise ni Lord. And will you agree with me na kung sasabihin natin, ang pinakamagandang response natin would be ang pagbibigay din. So as we give sacrificially to God, may we be reassured by the word na binibigay sa atin, no, that hindi natin kailangang ikumpara kung ano yung nakikita natin sa iba or dito sa mundo, because He also promised to us that His righteous people will inherit the land. Diba? So with that po, meron po tayong mga ushers here to help us give. Meron po tayong mga envelopes sa mga upuan natin. We can write our prayers para po may pag-pray natin. And meron din po tayong offering box doon sa taas if hindi man po natin na i-prepare agad yung envelopes natin. We can also give online. Meron po tayong GCash and Maya, or through bank transfer to BDO, meron po tayo. So, there are many ways to give para po tayo ay makapag-partake sa ginagawang kabutihan ni Lord sa kingdom niya. So with that, let us pray. Lord, maraming salamat, Father God, for what you are doing sa aming mga buhay. Thank you, Lord, for your promises, Panginoon. We hold on sa mga mabubuti at magagandang pangako mo sa amin, Panginoon. Not just to us, but even to our next generation, Panginoon. Thank you, God, and Lord, continue to provide for us and even to our children that we will not beg for bread because you are faithful and loving and gracious to us, Panginoon. Salamat, God, for how you continuously extend your grace to us, Panginoon. Through the people, Panginoon, na ginagamit mo sa church na ito, we pray, God, that you bless the works of the hands of each people, families represented in this place. May you bless our new year, Panginoon. Continue to prosper us, Lord God, aligned to your will. Thank you, God, and we honor you and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. We continue, Lord, to worship you in this place. Come on, let's clear. It is finished. It is finished. The victory is won. Sing it out. It is finished. It is finished. The victory is won. Let's sing it out together. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. Say, it is finished. It is finished. The victory is won. There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame that His love won't heal forever. The victory is won. There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real.
that His love won't heal forever. The victory is won. Forever the victory is won. Forever the victory is won. Forever the victory is won. Let's give a hand to our God. Come on. Psalm 103 verses 1 to 2. Let's read together. My soul, praise Yahweh, and all that is within me, praise His holy name. My soul, praise the Lord, and do not forget all His benefits. This is the word of the Lord. Let us pray together. Lord Jesus, thank you for being with us at the start of this year and still being with us as we end this year together. Lord, we believe that even as we listen to your word today, you are going to reveal more of who you are to us. That as we look back, Lord, at this year, and as we look forward to the coming year, we will be rest assured that the same God that has saved us, is saving us, and will save us, will be the same God that will see us through in the coming years. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong katapatan. Salamat po sa iyong kabutihan. Marami pong salamat sa iyong mga kamangha-manghang gawa sa buhay namin, sa buhay ng church na to, sa bawat isa dito, Lord, kahit matagal na kaming taga rito or kakapasok lang namin dito sa church na to. But Lord, thank you that your faithfulness remains the same. And Lord, thank you that as we partake of your word today, your Spirit will teach us. And your Spirit will breathe into this word so that we will be transformed, shaped, molded into the people of God you want us to be. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's give God a hand of praise. Magandang umaga po. Welcome to Life Nova. We exist to love God and love people and make disciples. Yeah, and as we've been doing perhaps a whole year, we're gonna do something different before we take a seat. Pwede ba nating puntahan yung mga tao, isa, dalawa, tatlo, or higit pa, mga taong mas gusto mong maging close next year. Yan. Mga taong mas gusto mong to build a stronger relationship or a stronger friendship next year. Go ahead and greet them. A blessed Sunday. Grabe, Life Nova. Naniniwala talaga na ako na sobrang relational natin, no? We really exist to love God and love people. Okay, sa marami pang magtatampo, kasi nga hindi nyo sila makakamayan at magiging mas close next year. We're gonna continue this later after the service. Okay ba yun? Abangan nyo na lang sila dito bago mag-exit. And we may now find our seats. We now take our seats. Once again, welcome to Life Novaliches and Every Nation Church. We're part of a global family of churches called Every Nation. And we started this year with the theme of the cross. Sabi nga ni Pastor Steve, ang theme natin next year is mission. But this year, we started with the theme of cross. And for our last message, this is our last Sunday of the year.
we are going to look at the faithful love of God. I deliberately, maaaring chinek ninyo sa Bible ninyo, no? Parang iba yung translation. Binasa ko talaga yung translation na to sa iba kasi nga sobrang familiar na ng passage na to sa atin. Diba? You're familiar with Matt Redman's song, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Yes! Woo! Nakalusot din. Hindi man nakapasa sa audition. At least wala silang magagawa kasi part ng script. No? Hindi, biro na. So this is really part and parcel of our familiarity. Alam na natin tong verse na to. So ginawa ko, for this Sunday alone, I'm gonna read it in HCSB. Yan HBC ha. It's a different translation. Para lang kasi pag sobrang familiar na, we can re-encounter the Word of God in a fresh way. In Psalm 103 verse 1, in the HCSB, it says here, My soul, praise Yahweh, and all that is within me, praise His holy name. And itong kantang to ay sinulat ni Haring David, King David. The warrior, poet, songwriter, grabe no, siya na talaga. Champion, military general, multi-talented King David. And itong salmo na to is usually used during Thanksgiving, wherein people will go to God with offerings, nagpapasalamat sa Diyos. What a fitting psalm as we end this year. And sabi mo sa katabi mo, nice choice. Yan, good choice to be here. Nice choice, parang Mia yan. Nice choice. Good choice to be here, worshiping with us as we end the year together. But it's really a good choice na pinili natin to be with the Lord, to be with God's people today. And dito, sa psalm na to, para bang kinakausap niya yung sarili niya, no? Or inuutusan niya yung sarili niya. My soul, sabi ni David, praise Yahweh. Na para bang pwede tayong waring nag-worship kay God or kumakanta, pero sa totoo lang, sa loob-loob natin, hindi naman talaga. Ilan sa inyo may kakilala kayong mapagpanggap, kaya niya magpanggap. Ilan sa inyo alam nyo na hindi yun yung katabi nyo, hindi siya yun, right? Oh, very genuine yung worship natin kay God. But even to the most genuine person, Pastor, grabe ka naman, genuine naman ako nag-worship kay Lord. Hindi natin namamalayan habang kumakanta tayo kay Lord, habang nag-worship tayo kay Lord, lumilipad yung isip natin sa kung ano-ano. Diba? Lumilipad sa anong kayang kakainin ko mamaya, asan kaya si ganito, hindi siya naka-attend ngayon, nasa bakasyon pa kaya siya. Lumilipad yung utak natin. And so, David invites his own soul. My soul, praise Yahweh. And then interestingly, he calls the personal name of God. Not just any God, hindi yung generic name ng Diyos, El or Elohim, kundi Yahweh, the personal name of God. It's a psalm for those with a relationship with God. Because here, sa unang linya pa lang ng kanta ni Haring David, nire-reveal niya na yung karakteristik ng Diyos. Siya ay personal, intentional, na magkaroon ng relasyon sa atin. Praise Yahweh, and all that is within me, praise His holy name. In the ESV, ang sabi doon, bless the Lord, O my soul. In Matt Redman's song, 10,000 Reasons, yun din yung ginamit na translation, bless the Lord, O my soul. And minsan, baka may isip mo, bless the Lord. Ba't ako magbe-bless kay Lord? Dapat siya mag-bless sa akin. How can I bless someone who's greater than me? No? And kaya nga, we're clarifying na hindi yun ang ibig sabihin na ipagpapalain natin si God. How can we ever bless the Lord? Lahat naman ng sa atin, sa Kanya rin. May mabibigay ba tayo kay Lord na hindi naman nanggaling sa Kanya? And so, the bless here is hindi natin pagpapalain si Lord kasi baligtad siya yung gumagawa nun sa atin. The bless here can also mean worship, praise, offer our bodies, our souls, our lives as a sacrifice of praise. Pag tayong mga nilikha niya ay nagpupuri, sumasamba, nagpapasalamat, dinadakila ang Diyos,
Yun yung bagay na mabibigay natin sa Panginoon. Ba't natin maibibigay yon? Eh di ba kanya naman tayo? Akala ko ba wala tayong mabibigay sa kanya? Sapagkat binigyan niya tayo ng pagpipili at pagpapasya. At pag ginamit natin yung pagpipili na yon o pagpapasya na yon, napapurihan siya, isa itong wastong regalo sa nagbigay nito sa atin. And so, in this psalm, it is an individual reflection. Maganda to sa pagtatapos ng taon, no? Mag-reflect po tayo. O tignan natin itong nagdaang taon. Kaya lang, makikita ninyo na this psalm will move from individual reflection to communal adoration. Ibig sabihin, magsisimula muna siya na nagre-reflect siyang mag-isa, tapos itatahi ng psalmist na yon, yung katotohanan na yon, sa ano yung reflection ng buong komunidad o buong people of God na nagpupuri rin sa kanya. Babalikan natin yan mamaya. Sa verse 2, sabi pa niya, inulit niya ulit, no? Classic repetition. My soul, praise the Lord, and do not forget all His benefits. So itong praise na to, yung bless sa translation ng English. Purihin, sambahin. Magsabi tayo ng magagandang bagay tungkol sa Kanya. Words of affirmation din pala yung love language ni Lord, ano? Let's affirm the Lord. Let's praise His name. Bless. Hindi lang siya basta-basta salita, holistic. Kaya nga, all that is within me. Kasi maaaring hati-hati tayo. But the psalmist invites us to be one whole person again. Maging buo ulit. Ang kasalanan kasi, pinagpipira-piraso ang spirito, katawan at kaluluwa natin. At pag tayo ay namumuhay sa kasalanan, minsan nalilito na tayo kung sino ba talaga tayo. Kung tayo ba yung sumasamba sa Diyos o tayo yung nagre-rebelding makasalanan. Because sin fragments the soul. But in this passage, the psalmist is inviting us to move beyond sin into praise and worship and so be whole again. Maging buo ulit. At sa pagiging buo natin, ihandog natin yung kabuuan ng ating pagkatao bilang papuri sa Diyos. Do not forget all His benefits. And ang galing nito kasi hindi ka magpipraise kasi inutusan ka lang, kasi requirement, kasi nakakahiya naman sa katabi ko, your praise is grounded in reality. Kumbaga sinasabi ni Haring David, alalahanin mo ang mga benepisyo niya sa'yo. Kumbaga para itong benefits package na i-review mo, ano nga ba? Ano nga ba yung mga pagpapalang binigay ng Diyos sa akin? He begins with listing them in verse 3. He forgives all your sin and He heals all your diseases. And somebody needs to hear this morning. Siya ang ating dakilang manggagamot. At anumang sakit ang meron tayo, anumang banta ng kamatayan ang umaaligid sa atin, death and disease will not have the final say because God is our healer. However, before you go to that benefit of healing, inuna niya yung pinaka-importanting benepisyo sa lahat. He forgives all your sin. And sabi ni Charles Spurgeon, sa lahat ng benepisyo na binigay ni Yahweh sa sangkatauhan, ito ang pinakamahalaga sa lahat. In fact, allow me to say this, kung hindi natin aaminin na makasalanan tayo at hindi natin makikita na makasalanan tayo at pinatawad lamang tayo sa awa ng Diyos, hindi rin natin makikita na benepisyo ang lahat ng itong mga sumusunod. Kasi ang iisipin natin, gumaling ako dahil dun sa tinanim kong halaman. Dun dahil sa kape kong kayang pagalingin ng lahat. Dahil dun sa vitamins na binigay sa nireseta sa akin, o dahil sa magaling kong doktor, o dahil sa health card ko or sa HMO ko. But without the acknowledgement that God is the forgiver of our sin, we will not be brought to a realization that all of these benefits are originating from God. It all begins with a confrontation. Makasalanan tayong mga tao. Ngunit pinili niya tayong patawarin. Kaya kamangha-mangha talaga yung ugali ni Yahweh o yung katauhan ni Yahweh.
Dahil hindi lamang niya pinatawad ang ating kasalanan, pinagaling niya pa ang ating mga karamdaman. He redeems your life from the pit. Hindi ito si Brad Pitt, but this is pit na abyss. Malapit ka nang mamatay sana. Nasa bingit ka na ng kamatayan, pero nabuhay ka pa. Ganon ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng tagasunod sa Kanya. Ilan po sa inyo gusto nyo nito? You want to claim this promise? He crowns you with faithful love and compassion. At sa kabila ng ating pagiging makasalanan, sa kabila ng pagrebelde natin sa Diyos, anong ginawa niya? Anong pinili niyang gawin? Koronahan tayo. Parangalan tayo. At anong pinarangal niya sa atin? Anong korona na binigay niya sa atin? His faithful love. You know, this word faithful love in Hebrew is a very hard to translate word and very hard to pronounce word. Let me try pronouncing it, although I'm not a Hebrew scholar. Hesed. It's hesed. It's like hesed na may in the beginning. And then there's a pause. Hesed. And napakahirap i-translate nitong salitang to. Kaya pag tumingin ka ng iba-ibang version, iba-iba rin yung salin. Sabi sa NIV, loving kindness. Sabi sa NASB, loving kindness. Sabi sa NIV, love. Sabi naman dito sa HCSB, faithful love. Sabi ng iba, loyal love. Loving mercy, loving kindness. Ano ba ito? And whenever there's a word na sobrang hirap i-translate, at iba-iba yung translation niya, it gives us an opportunity to research. Ano bang ibig sabihin ng salitang to? Ba't nahihirapan silang isalin? And the word chesed is actually a combination of three ideas. Una, a faithful commitment. Walang sawang commitment ng Diyos na hindi tayo tigilang mahalin. And concrete acts of generosity and kindness. And strong feelings of love and mercy. Matindi yung nararamdaman ng Diyos sa'yo, kapatid. Matindi nararamdaman ng Diyos sa atin. Mahal na mahal niya tayo. Iniirog niya, iniibig niya tayo. He has very strong feelings of love towards us. However, may mga tao na malakas yung feelings pero hanggang feelings lang. Hindi nagtapos sa feelings yung naramdaman ng Diyos. Meron siyang ginawang konkreto para pagpalain tayo. At ito yung matindi. Hindi siya tumitigil. It's a love that never gives up. Kahit gaano lumalaki yung kasalanan natin, tumitindi yung biyaya niya at pagpapatawad niya. In fact, walang kasalanan na hindi niya kayang patawarin kung tayo ay magsisisi at manunumbalik lamang sa Kanya. Kaya niyang kalimutan lahat ng yon. Dahil ganun ang sagana pag-ibig niya. Chesed. Sobrang hirap isalin. Kaya pinangalan natin sa series natin, Faithful Love. Isang matapat na klase ng pag-ibig na hindi sumusuko sa'yo. Faithful love. How many of you are blessed na ito yung klase ng pag-ibig ni Lord sa atin? Bukas ayaw niya na sa atin? Ayoko na, nagpalit ako ng isip. How many of you are grateful that God is faithful? And you know what faithful means? For a long period of time. Hindi siya parang ngayon lang. Kasi may mga ganun mahal ka daw. After 1 week, iba na yung mahal niya. Pero yung love ni God, faithful. Over a long period of time. Mapapatunayan mo, proven and tested. Psalm 103 verse 5, He satisfies you with goodness. Your youth is renewed like the eagle. He satisfies you with goodness. And the image that is being pictured here, there's a sense na parang dinamitan ka niya. He wraps you around lavishly, lavish na biyaya. Binalot niya talaga sa'yo. Pinaligid niya sa'yo. Walang-wala ka na. Wala ka nang ibabayad. Tapos may dumating na pagpapala sa'yo. Ito lang yung inihingi mo. Ito yung binigay ng Panginoon sa'yo. Extravagant love. Lavish love. At tinalo niya pa lahat ng skincare kahit galing sa Seoul, Korea.
He renews your youth like the eagles. And you know, the picture here is that of Isaiah 40:31. When an eagle soars above the storms. May bagyo, the eagle, no problem, the eagle soars above it. And God gives us strength to soar above life's problems. Kaya ngayon mga kapitbahay mo hindi maintindihan, paano mo kinakaya? Paano ang saya-saya mo? Punong-puno ka ng pag-asa sa dami ng problemang daladala mo. Hindi nila alam, may secret ka na higit pa sa skincare. God renews your strength. Psalm 103 verse 6. And the Lord executes acts of righteousness and justice for all the oppressed. Ngayon, mararamdaman ninyo dito sa psalm na to, pumihit na siya, lumiko na. Kanina, it's about me, my benefits, anong ginawa ni Lord sa akin, and then the psalm moves on to God's people. Anong ginawa niya para sa ating lahat. And there's a mystery here. There's a mystery that is being revealed to us by King David. Maiintindihan lang daw natin ang relasyon natin sa Diyos in the light of yung relasyon ng Diyos sa buong komunidad natin. Kaya naman, sobrang importante na bahagi kayo ng isang life group o kayo ay bahagi ng isang local church. Kasi kung palipat-lipat ka ng church, uma-attend ka kung saan available o saan mas convenient, hindi ka nagiging parte ng buhay ng komunidad na yon, hindi mo nasasaksihan yung mga gawa ng Diyos na miracles, himala sa buhay ng bawat isa. And so, ang mangyayari sa'yo, you're confused with your own relationship with God. Don't think pwede kang magkaroon ng relationship kay God on nanonood ka lang ng YouTube. Ang nangyayari kasi nun, you're filled with knowledge, however, wala kang privilege ng community. Hindi mo nakikita ngayon yung mga taong nagkakasala sa paligid mo na pinapatawad ng Diyos, yung mga taong masama yung ugali na binabago ng Diyos, yung mga taong madamot na nagiging mapagbigay, yung mga makasalanan na nagiging tagasunod niya, kasi puro idea lang yung meron ka dahil akala mo, Bible knowledge lang, puro debate pinupuntahan mo. Our relationship with God is shaped. We understand how God relates with us when we look at how God relates to the greater community. Kaya hindi mo maaalis sa lakad mo sa pagsunod sa Diyos yung importansya ng loving people. Kaya nga, love God and love people. Kahit sinaktan ka niyan. Pastor, kahit sinaktan ako niyan, oh yes. How can you know forgiveness? And hindi natin minimize yung emotional damage na na-cause. Maaring masakit talaga. At maaring mali talaga. Pero manatili ka pa rin, kapatid, sa komunidad. Manatili ka pa rin sa church community, sa spiritual family mo. Kahit dito ka rin nasaktan. Sabi ni Pastor, kamayan daw yung gustong lumalim ang relationship. At doon ako sa harap niya. Nilaktawan niya ako. Dito ka nasaktan. Aalis ka ngayon. Ayoko na nga sa church. Sabi ko na puro church hurt lang dito. Puro church trauma lang dito. Aalis na lang ako. But let me tell you, there's no healing outside. Where the people of God is, His presence is there. Dito ka nasaktan, dito rin ang kagalingan. Why do you think God instituted forgiveness? Because He knows we're gonna offend each other. Why did you think God commanded love? Because we cannot truly love unless the other is unlovable. It's easy to love the lovable. Ilan sa'yo may katabi mukhang lovable? Yun. Easy to love that person. Paano kung unlovable? Hindi mo masikmura yung ugali. Hindi mo masikmura yung fashion. Hindi mo masikmura yung taste sa kanta. And that's an opportunity for us to love and bridge those differences. Naligaw na ba ako? The Lord executes acts of righteousness and justice for all the oppressed. And in this particular part, the psalm moves into what God is doing in the community. And by oppressed, maaari naalala ni David paano pinagtanggol ng Diyos ang Israel. Imagine the very founding of the nation of God,
oppressed sila, alipin sila sa Ehipto. They were the least, they're the marginalized, the powerless, and the voiceless. And the psalmist is giving us a sense of the character of God. Hindi ito Diyos lamang ng mayayaman at makapangyarihan. Ito ay Diyos na tumitingin, nakikinig, sumusubaybay sa mga walang kapangyarihan, sa mga hindi kayang ipagtanggol ang sarili nila. It's the very character of Yahweh, etched into the very founding of the nation of Israel. He revealed His ways to Moses, His deeds to the people of Israel. Nung bata pa ako, nagbabasa ako ng Bible, mga grade 2. Because my mom enrolled me in a Christian school. Parang naiinis ako kapag, kasi nga, ang iniisip ko kay God, universal siya, no? Tapos biglang may bababasa ako sa Bible na particular na lugar lang. Feeling ko may favoritism si God. Ba't Israel lang? Ba't si Moses lang? Ba't kami hindi? So naiinis ako sa mga part ng Bible nung bata pa ako that speaks about a particular place. Kasi ang iniisip ko nga, konsepto ko sa Diyos, universal God siya eh. So ayoko nung idea na bawat kultura may Diyos. Bawat bansa may sarili sang Diyos. Kasi parang ganun eh, Diyos lang siya ng Israel. Pero sobrang mali pala ako. Dahil grade 2 lang ako noon. Sobrang ganda pala na particular ang Diyos. At pumili siya ng particular na tao. Dahil dito mo mapapatunayan na siya ay personal. At siya ay historical. Hindi ito gawa-gawa lamang. Nangyari ito sa mga totoong tao. Kaya binabanggit laging Israel. Para bumalik tayo sa kwento ng Israel. At ba't tayo kailangan bumalik ron? Dahil kung paano siya naging matapat sa rebelding masamang Israel, magiging tapat din siya sa masama at rebelding sangkatauhan. Ibig sabihin, Diyos siya ng buong kalawakan at ng sandaigdigan. Pero nagsimula muna siya sa isang bansa para abutin ng lahat. At ginawa niyang example yung relasyon niya sa Israel para makita natin paano ba makipag-ugnayan ang Diyos na ito. So ngayon, bibigyan kita ng ilang minuto. Isipin natin yung benefits ng Diyos sa buhay natin this year. Isipin natin yung mga oras na meron tayong achievement. Na akala natin ang galing-galing talaga at ang tali-talino talaga natin at favorite tayo ng langit. Pero hindi natin alam na biyaya lang ng Lord yun sa atin. Let us look back into this year. Mga moment na may sakit tayo tapos nananalangin tayong pagalingin niya. Maaring meron kang mahal sa buhay na nasa ospital at nasa bingit ng kamatayan. Maaring walang-wala tayo. Wala tayong masaing, wala tayong pambayad, wala tayong makain, wala tayong pangbigay, wala tayong pangmatrikula. Wala. And then may dumating dahil mabuti ang Diyos. Balikan natin ang mga benepisyong yon. Hindi ba mga kapatid, matapat ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Hindi ba dapat siyang papurihan? Hindi ba dapat lang ibigay natin sa Kanya yung papurit pagsamba? So I want you to spend a minute or so thinking about all His benefits to you this year. Sabihin natin sa sarili nating salita, salamat Lord. Thank you Lord. There's so many reasons to thank God this year, isn't it? There's so many reasons to thank God. So many last minute miracles that we needed. And so many unanswered prayers. Things we think kailangan natin. At sabi niya, no. And on hindsight, we will see it's really for our good. We don't have a genie, my friend. We have a God. And it is up to Him to decide what's good and what's best for us. Now, I know in your own life, you have time to reflect on that. At habang patapos tong taon na to, importante yon. Huwag tayong mapuyat lang kakahanda, kakagala, kaka-selfie, whatever. Let us make sure to take stock of the past year and look at the hand of God.
Ano ba yung mga ginawa ng Panginoon? We're gonna do that also as a church. What did we accomplish together? Sabihin mo sa tayo mo, together. As One Life Nova family, ano ba yung nagawa natin ng sama-sama by the grace of God? Of course, this is not through our effort alone, but by the benefits of being in a relationship with God. But let's just quickly stride through our ministry report for this year, 2025. As Life Church, we are committed to God's call to honor Him by establishing Christ-centered, Spirit-empowered, and socially responsible churches and campus ministries in every nation. Titignan natin how we fared this 2025 with regards to our mission statement. And you hear the shorter version, by loving God and loving people. How did we love God this year? How did we love people this year? Umpisa natin sa Christ-centered. Jesus at the very center of it all. Una, the ordination of Pastor John Marie and Pastor Anna. Praise be to God. After 9 years of faithful campus ministry, we have seen the growth, the faithfulness of these two leaders, how they rose to answer the call of God to be full-time pastors. Napakahirap mag-raise ng pastor. And hindi lang basta-basta pastor, dekalidad ng mga pastor. But by the grace of God, the Lord has provided us next generation pastors. Ilan po siya nagpapasalamat kay Lord? And alam nyo, we did not do it alone. We did it together. As much as the leaders leading them, it's the community loving them, following them, supporting them. We did it together. Sending CJ ko as our first campus missionary to San Joaquin, Iloilo. After almost 1.5 years of internship here in Nova, we have sent one of our best and finest dun sa kabundukan to start a campus ministry there in San Joaquin. We sent Lyra and Mary Ann, Lyra from Our Lady of Fatima University and Mary Ann from Besting College of the Philippines to the School of Campus Ministry. And of course, they graduated. Thank you, Lord. And one of them, even with Spiritual Fervor Award, si Lyra. And of course, the thing that we've been praying for, simula pa lang ng taon, some of us were very unsure, kaya ba ni Lord to? Kaya ba natin to? But finally, we have our worship services here at Ayala Fairvites Cinema 5. But wait, there's more. It's not that we have just 9 a.m. and 11 a.m. Meron din tayong Campus Sundays, which is 1:30 onwards. We have successfully moved our campus ministry here at Fairview Terraces. With the leadership of our campus director and campus missionaries, we have celebrated the growth of our campus ministry like never before. 15-year anniversary of Every Nation Campus Life Nova. My friends, hindi biro yung 15 years of campus ministry, of raising campus missionaries, and until now, still reaching students with the gospel, making a change, one campus, one student at a time. Hindi lang tayo nasa Cinema 5, nasa Cinema 2 din tayo. Grabe, yung kids church natin may sariling cinema. Grabe na talaga to. Dati nagsisiksikan sila sa maliit na kwarto. Ngayon, they have age-specific areas kasi sobrang laki ng Cinema 2 for all of them. Let's go to the Spirit-empowered part. We have celebrated 31 baptisms this year. Palakpakan natin si Lord. That's 31 families getting the light of the gospel and getting changed at the deepest level of their personhood. And hindi lang sila basta na-baptize, a lot of them started digging deeper spiritual foundations. Kaya nga hindi pa sila gumagraduate. They're up for graduation this coming February. Palakpakan natin si Lord for so many leaders being raised in our midst. And hindi lang yon, nung lumipat tayo sa Fairview Terraces, we have been able to bring the gospel to many communities and evangelize different campuses. So many people heard the gospel because we took the step of faith of moving here. We did this together. We advanced God's kingdom through church planting. And now our Life Dasmariñas family has a new facility.
I just want to recognize the hard work of Pastor Ana, who is here in the midst of us. Can you stand to be recognized, Pastor Ana? Pastor Ana Aquino is our lead pastor in Life Dasmariñas. Thank you for your hard work. Imagine students and families and businessmen are being discipled there at their corner of Dasmariñas. We advance God's kingdom through church planting. Life San Mateo has completed its new church building. Katapat lang yan ng SM San Mateo, and it's a really huge and excellent facility with 600 seating capacity. They are really making an impact in the province of San Mateo, Rizal. And of course, a stronger Life San Joaquin leadership team. We have went there together with Jeric to establish their leadership and really train them in reaching their culture for Jesus. The social responsibility part is that we currently have 14 real-life scholars. At nakapagpag-graduate na po tayo ng isa. And next year, there will be 4 more graduating college. Praise be to God. From a small ministry, now we're putting kids to college through the partnership of Real Life Foundation. And this year also, we celebrated our official partnership with the Sangguniang Kabataan of Nova Proper, with their SK chairman being one of our Real Life scholars. Are you here, Aideen? Yun. Thank you for the work that you do. And also, Bigay Buhay, where we empower the underprivileged through entrepreneurship and character formation. We still kept our old center in Barangay Calaguehan so we can have lasting impact in the community there. This Christmas, we also gave gifts for different families in our outreaches. And of course, our ministry to the marginalized, our Tahanang Mapagkalinga evangelism outreach. And this year, Lyra is spearheading this project together with a lot of our women of worth to really preach the gospel to those people who are orphaned and living in temporary shelters. So their theme this year is from orphan to royalty. And mind you, bukas pa tayo matatapos kung sasabihin ko lahat ng ginawa natin together. So sa lahat ng di ko pa nabanggit, huwag na kayo magtampo. But there's so much that we're doing, so much impact we're making in society. Here in Quezon City, in Caloocan City, in San Jose del Monte, Bulacan, and we did it together because we should remember all the benefits of Yahweh who bless us, lavish us richly. And again, in the psalm, there's this tension of binibless tayo ni Lord, but there's also a tension of human response. Kung hindi naman din tayo magpa-participate in what God is doing, then how can God use us? There's also a decision on our end. So I want to recognize our 41 faithful and loving life group leaders. If you're leading a life group, ibig sabihin po, nagli-lead kayo ng isang community ng mga tao na tumutulong para lumalim yung relasyon ng tao sa Diyos. May magpipray sa kanila, may maggagabay sa kanila, may guwanton sa kanila. Pwede ba kayong tumayo? If you are life group leaders, we want to recognize you today in our last service of the year. Thank you for leading our life groups. We have a small token of appreciation for you being handed out by our discipleship team. Ayan, salamat po. Thank you for making disciples. Some of you are in vacation, pero lahat ng ginawa natin will not be possible without life group leaders making disciples. So, look back into your own life. We look back into our church. How many of you know God is faithful? Matapat ang Panginoon sa atin. Mabuti ang Panginoon sa atin. Palakpakan natin si Lord. All praises truly belong to Him alone. In Psalm 103 verse 8, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, and rich in faithful love. Mayaman siya sa chesed. Hindi siya nagbabago, hindi siya nagmamaliw, hindi siya nagkukulang.
So may tatlong challenge sa atin yung psalm na ito. Anong gagawin natin in response to this psalm? First is this. Let us look back at God's faithful love this year, 2025, with thankfulness. Ito na naman yung panahon na maglalagay tayo ng mga goals natin for the year, ano yung mga pinag-pray natin for the year, and sobrang dali lang maging bitter and say, God, ba't di mo to binigay sa akin? Ba't wala pa rin tong hiningi ko? And the antidote to bitterness is really thankfulness. If we will only understand that all good things, all of it, comes from Yahweh, makukure, magagamot yung puso nating depressed at bitter. Thankfulness is an acknowledgement na Panginoon, sa'yo po ito nanggaling. At lahat ng nagawa namin together, at lahat ng nagawa ko natin individually, is all by the grace of God. Let's look at this year with hearts filled with gratitude. Let's not just think for the good things. Let's thank God even for the not very nice things. Because even those not very nice things are part of God's good plan to make us stronger and better. Psalm 103 verse 9, pinapakita yung ugali ng Panginoon dito. He will not always accuse us or be angry forever. So nagagalit din siya. Pero hindi lang siya nagagalit forever. Mabilis siyang magpatawad, ibig sabihin. In verse 10, He has not dealt with us as our sins deserve or repaid us according to our offense. Actually, minsan pag sinasabi natin, Lord, ba't ganon di mo binigay sa akin? Hindi ko to deserve. Ingat ka, kapatid. Pag binigay ni Lord yung deserve mo, pasalamat tayo, hindi binibigay ni Lord yung deserve natin. Kasi baka sabihin natin sa sarili natin, deserve. He does not deal with us according to what we deserve. That's called mercy. Wini-withhold niya yung parusa na dapat tanggapin natin. Ganun siyang klaseng Diyos. But at the same time, it's inviting us in a paradox. Katulad din na hindi niya binibigay yung kaparusahan na dapat sa atin. In verse 11, for as high as the heavens are above the earth, so great is His faithful love. Gaano daw karami yung faithful love niya? Kung gaano kalayo yung langit sa lupa. Ay, grabe. Infinity yun eh. Walang katapusan yun. Toward those who fear Him. Ito yung sinasabi ko kanina. We are invited to have a proper response. Gusto natin, ilan sa inyo gusto nyo ng faithful love ni Lord? Let me tell you this, He cannot show His faithful love to those who will not fear Him. We have to have a real relationship with Him. We have to have a real covenant with Him. How can He show His steadfast love, yun yung translation sa ESV, yung steadfast love niya, yung faithful love niya, kung nanonood lang tayo at wala tayong relasyon sa Kanya, nag-observe lang tayo. We need to commit ourselves. Sa mga dalaga dyan, na may mga nagpaparamdam, hindi ba kayo naiinis na nagpaparamdam lang at hindi nagko-commit? Paano kaya si Lord, no? Hindi kaya siya naiinis sa atin? Na puro paramdam lang tayo sa Kanya at hindi nagko-commit? We need to commit ourselves to God. So that when we commit ourselves to Him, we enter a covenantal relationship and He is pleased to show us His faithful love over and over and over again. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Di ba nag-umpisa tayo sa Psalm, sa benepisyo na He forgives all of our sins? Paano daw niya tayo pinatawad? Sing layo ng east sa west. For an ancient writer and an ancient reader, yun na yung pinakamalayo sa kanila. That's an amazing distance. Pero sa ating modern day readers, mas grabe ito. Because now we know through astrophysics na infinity yung east and west. Walang katapusan.
ganun niya nilayo yung kasamaan natin sa atin. It's inviting us into a response to commit ourselves to Him. At anong ganti niya sa response na yon? Tatanggalin niya yung kasamaan at kaparusahan ng kasalanan natin. Gaano kalayo? Infinity. He infinitely forgives us. And so it's inviting us into a second response to this psalm. Respond to God's faithful love with forgiveness. Huwag niyong matapos ang taon na to na meron kayong hindi pinatawad. At napakahirap magpatawad minsan. Naintindihan natin yan, mga tao tayo. Pero tatandaan natin, pinatawad lang din tayo. At kung hindi sa biyaya ng Panginoon, hindi tayo magiging kaisa sa pamilya niya. At pag hirap na hirap tayong magpatawad, at hinahangad natin yung deserve ng taong yon sa kasamaan niya, alalahanin natin yung sarili natin kung saan ba tayo nanggaling at sino nagdala sa atin to be lavishly loved by God. Let us respond with forgiveness. Iwanan na natin yung mga samaan ng loob, yung mga tampo, yung mga offense, yung mga hindi ka binati, hindi ka pinansin, hindi ka rin niregaluhan, lahat na yan. Iwanan nyo na yan sa taong 2025. You don't need that for the year to come. Easier said than done. And when it's so hard to do, look back. Remind your own soul of His benefits, how God has forgiven us. In verse 13, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. See, we should fear God. Sabi ko nga last week, ang umpisa ng loving God ay honoring God o fearing God. Hindi mo mamahal ang Diyos, hindi mo pa kaya yun. Magsimula muna tayo sa takot sa Diyos. Respeto, reverent fear, awe, and majesty. And let that fear of God turn to honor of God. And let that honor of God develop into a love for God. Maawain siya sa atin kasi alam niya kung sino tayo. Na alikabok lamang tayo. Sa lahat ng yabang natin, sa lahat ng achievements natin, sa lahat ng kinaiinggitan natin sa ibang tao at kinaiinggitan ng mga tao sa atin, ang realidad, alikabok lang tayo. In verse 15, as for man, his days are like grass. He blooms like a flower of the field. Now, the psalmist is inviting us into a mystery. Ang buhay natin, kahit gaano kagarbo, kahit gaano karangya, kahit gaano kahirap, kahit gaano puno ng pasakit, ay para lamang damo. At parang bulaklak na nasa parang. And it could be that in the mind of the writer, which is David, he has in mind these wild flowers. In the Near East and in the Middle East, during winter time, katulad ngayon, winter time, there are what you call winter rains. Biglang umuulan or biglang nagsusnow. And because of that moisture, yung isang desyerto, biglang tinutubuan ng mga bulaklak. So in the mind of the psalmist, ilang beses siya nakakita ng winter rain on the Middle East or the Near East, biglang umusbong, ang gaganda ng mga bulaklak. Kaya lang, sabi ng verse 16, when the wind passes over it, it vanishes. And its place is no longer known. Kung gaano kabilis ng kanyang pagdating, ang pag-alis niya ay sadyang kaibilis din. Wala na pag-ihip ng hangin. Lahat ng ating karangalan, lahat ng pinagyayabang natin, lahat ng napundar natin, lahat na nang sa tingin nating magpapatahimik sa puso natin, sa isang iglap lang maaaring maglaho. Tulad ng mga wildflowers, dahil lang sa ulan, sa desyerto, umusbong, at pagbalik ng desyerto sa normal nitong rhythm, which is mainit, patay na lahat. Ganon din daw ang buhay nating mga tao.
Kaya alalahanin natin, mga kapatid. Alalahanin natin. Lalaban na naman tayo sa buhay, bagong taon, bagong goals, bagong mga prayer requests, bagong mga achievement, bagong gusto nating marating, mabili, whatever. Patatandaan natin, sa lahat ng yon, mabilis lang ang buhay natin. Huwag sana nating sayangin sa mga bagay na walang katuturan, na matapos ang ilang panahon, wala na. A contrast is being made here. Tayong mga tao ganon. But from eternity to eternity, the Lord's faithful love is toward those who fear Him, and His righteousness towards the grandchildren. Look at that. Tayo, para ng damo. Pero ang Panginoon, walang katapusan. Kaya naman ang pag-ibig niya, wala ring katapusan at hanggan. Ilan po sa inyo nagpapasalamat na hanggang sa mga ating kaapu-apuhan, matapat pa rin ang Diyos? Ang katapatan niya sa lahat ng siglo, sa lahat ng henerasyon. Kaya kung isipin mo, no? Kahit pala hindi na sumunod yung apo ko. Kahit pala pasaway siya. Dahil pati sa apo, okay na. Nakuha na rin ang pagsunod ko. Kaya lang, pag nagbasa ka ng 18, sabi dun, of those who keep His covenant, who remember to observe His precepts. Pero dapat pala si apo, susunod din. Kaya nga tayo may kids church eh. Amen? Kaya tayo may campus ministry to keep the faith in Yahweh intact for the next generation. So that blessed din sila. Ilan sa inyo, papayag kayo na kayo lang yung blessed? Ilan sa inyo gusto nyo, blessed din pati mga anak at apo? Kaya importante, matutunan nila yung salita ng Panginoon at yung karakter ng Panginoon. And the third challenge, as we face the new year, and the last challenge for the day, is look forward to God's faithful love with our whole life offered as praise. We circle back into verse 1. Bless the Lord, O my soul. Hindi ko na babasahin yung ibang verses, pero when you go to the last few verses of 103, biglang yung worship cosmic na. Magugulat ka, pati mga anghel sa langit, pati mga ibang nilikha, sangkatauhan nagpupuri na. Tapos ang pinakadulo, kung ang mga anghel at mga pinakamakapangyarihang nilikha nagpupuri, dapat ako rin. And the last verse circles back to the first verse. We are invited to offer our life as a praise. Mga kapatid, as you look back to this 2025, may kita natin yung faithful love ng Diyos. And I have good news for you. Sa lahat ng natatakot, sa lahat ng nag-aalala sa parating na taon, ipapagupit nga ako, narinig ko, sabi ng barbero. Hindi ko alam kung may niwala ko kasi barbero siya eh. Pero narinig ko lang sa kanya, sabi niya, ang hirap ng buhay ngayon, sir, no? Mararamdaman mo talaga kahit hindi lang sa Pasko. Kamusta po Pasko nyo? Pati sa pang-araw-araw mong buhay, yung 500 mo parang wala na ngayon. Sabi ng barbero. At sa part na yon, hindi siya barbero. Pahirap ng buhay. At sa lahat sa atin na natatakot at nag-aalala para sa ating future. Sa lahat sa atin na going through anxiety and depression. Sa pagbungad ng bagong taon, sasalubungin natin to ng dakilang pag-ibig at katapatan pa rin ni Yahweh. Siya na hindi nagkulang. Siya na naririnig ang daing ng mga inapi. Siya na kumikilos sa kasaysayan upang ibigay ang wastong parusa sa dapat parusahan. At biyaya sa mga dapat ding parusahan. Ito ang karakter ni Yahweh. At iniimbitahan tayo na sumali sa salmong ito. Umawit ang ating buong katauhan at magpuri sa Kanya. Nung sinulat to ni David, sabi niya, His righteousness towards the grandchildren. Alam niyo nung sinulat to ni David, yung chesed ni Yahweh, hindi pa nun nagkakatawang tao si Jesus. He was on the other side of the cross. Tayo, ang kaibahan natin,
sa panahon natin at binabasa natin yung sulat ni David, we are already on the other side of the cross. Nagkatawang tao na si Kristo, na anak ni Yahweh at namatay sa krus. At inalis niya ang ating mga kasalanan tulad ng kanyang pagkakadipa sa krus. Singlayo ng east sa west. Dapat mas malakas ang ating kumpiyansa dahil nakita natin ang faithful love ni Lord. Expressed, manifested, imaged in the cross of Jesus. As we end this year of the cross, and as we welcome the year of mission, whenever you will see the cross, be reminded of God's faithful love that you can always look forward to. Hindi natin alam ang dala ng hinaharap. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin. Huwag naman sana tayo magpahula, at mag-horoscope. Pero ito yung alam natin, matapat ang ating Panginoon. At ang kaparehong katapatan na nagdala sa atin ngayon 2025, ang kanyang dakilang katapatan ang dadatnan din natin sa susunod na taon. Sa pagsasara ng taon na to, mga kapatid, let's look back at this year. At God's faithful love and be thankful. Let us respond to God's faithful love with forgiveness for others. Kasi nga, sobrang importante na nasa komunidad tayo. And to keep us in the community, forgiveness is needed because in the community, there will always be offense. But there's always an opportunity to grow in love and to be more Christ-like. And lastly, let's look forward to our God. Kung marami siyang ginawang miracle this year, how many of you know mas marami pa siyang gagawin next year? Great and amazing and mighty things. Naalala ko nga, nagpa-fasting tayo last year. Siguro sabi ng iba sa'yo, nahihibang na talaga to si Pastor Tim, nilipat tayo ng Fairview Terraces, kaya ba natin yun? Let me tell you this, hindi nga natin kaya, pero kaya ni Lord. Nothing is too hard and impossible for Him. And He truly cares for the oppressed. He truly cares for the least of these. He truly cares for the powerless and voiceless. And He picks up the poor and make them sit with princes. Siya ang Diyos na nakatingin at nakatunghaw sa kalangitan. Hindi lang nanood, nagpakababa at nakisalamuha. Pumasok sa kahirapan na ating dinaranas. Kaya alam natin na gets niya tayo eh. Kaya alam din natin na dahil nabuhay siyang muli matapos ang cross, na sa pagpapadala niya sa atin sa iba-ibang misyon, sa mga bagay na imposible niyang pinapagawa sa atin na gagawin natin, makakaasa tayo na tapat ang biyaya at pag-ibig niya. At tulad ng taong to, hindi siya magkukulang. Pagpapalaan niya tayo, lavish, lavish. He will wrap that around us. So sabihin natin sa mga kaluluwa natin, bless the Lord, oh my soul. My soul, praise Yahweh. Let's all stand together and pray. Taas po natin yung mga kamay natin. Panginoong Jesus, anak ni Yahweh, banal na Espiritu Santo, na sinugo ng Ama at ng Anak. Nagpapasalamat po kami sa isang buong taon ng iyong dakilang katapatan, ng iyong pag-ibig na walang hanggan. Sa lahat po ng iyong mga panalangin sinagot at mga kagustuhan na hindi binigay, salamat, Panginoon, sa iyong pagsama, sa iyong presensya. Di mo kami iniwan, di pinabayaan. At sa pagtatapos ng taon na to, ang aming papuri, pagsamba at pasasalamat ay sa iyo lamang. At lahat ng masamang ginawa sa amin ng kaaway at na aming espiritual na kaaway, ay kaya mong gamitin para sa aming ikabubuti. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang may akda ng aming buhay. At hindi magwawakas ang iyong pag-ibig sa amin. This is our prayer. As your people, we respond also with faithful love. Teach us to have chesed to you, Lord. In Jesus' name, amen. Sa lahat ng panahon,
lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Hindi magbabago, hindi magbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Life Nova, sino sa atin dito we are encouraged by God's word sa atin? That it's the faithful love of God that sustain us. And I believe, no, while listening to Pastor Tim, while he's preaching the word, I believe na unti-unti na nag-resonate sa atin yung word ni God. And maybe for some of you, there have been some of sa inyo ngayon dito that you feel na, Lord, I have not been faithful to you for this year. There have been times that you have walked astray, but then I just want to encourage each and every one of you that we are here because God is faithful. I just want to read for us, and I believe that all of us, we need this. We need to hold on to this. It says on Thessalonians chapter 5, verse 23, "Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ." Verse 24, "He who calls you is faithful. He will surely do it." And I believe that today, God is doing a restorative work sa puso ng bawat isa. For those that have not been faithful, God is giving you His peace because He is the God of peace. And the Word of God says, He will sanctify you completely. So yung mga bagay that has kept you from not being faithful to God, He will sanctify you. He will do a new work in your hearts. And your whole spirit and soul will be completely blameless until the coming of the Lord. Who among us here, we want to respond in faith that, Lord, we want to be kept blameless. We want to be holy. We want to be pure. We want to be set apart as your people serving you. Let me pray for all of you ngayon, Life Nova. Lord, we thank you because it is your faithful love that caused us to be here. Thank you, Lord, because you are the God of peace. And right now, Lord, I can just sense that you are giving your peace, your shalom, the completeness that you give. Lord, the fruitfulness that you have, that you're surrounding each and every heart right now. Thank you, Lord, for giving them the heart to respond. Thank you, Lord, for giving them faith to believe that you are a faithful God. And Lord, thank you because as you do your restoration in your people, there would be, Lord, a new set of your children who will be walking in sync of your spirit as we go in 2026. Lord, thank you because these people, your children right now, hindi lang sila, Lord, uupo, but they will be your sanctified, holy, set-apart people who will fulfill your mission. Thank you, Lord, because they are not just spectators, but they are partakers of what you have. Thank you, Lord, because you're causing a new breath of life in their communities, in their campuses, even in their families, Lord. There will be restoration. There will be healing, Lord God. There will be provision. There will be fruitfulness because you are the God of peace who is faithful. Thank you, Lord, for your word because you are a faithful God and what you say you will do. And you are the faithful God that we worship.
Thank you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. And now, as we... Yes, Pastor. Thank you. So how many of you are grateful to Pastor Anna? Let's just pray for her and for Life Dasmariñas family. Lord, thank you for Pastor Anna, Lord, for giving Life Dasmariñas a pastor after your own heart. Thank you, Lord, for your grace upon grace for her life. May you bless Life Dasmariñas so that it can be a blessing not just to Filipino churches or provinces or cities, but to other nations as well. In Jesus' name, amen. Life Nova, salamat sa 2025. Let's make more fun memories and loving memories together this coming 2026. So see you next week as we start the year right. As you've ended the year right, please start the year right once more as we all look forward to the faithful love of Yahweh. God bless you and enjoy the rest of your family day.